Okay. So now, let's have a rotational mechanical system transfer function. So ito parang ganun lang din naman to dun sa translational. Okay, nagmo-move tayo ng mass back and forth, di ba? So ito, yung mga i-move natin na object is it will undergo rotational motion. Yung mga components na pagagalawin natin. Okay, dito spring din, spring, damper, tsaka mass. Kaya lang, iba na tawag sa kanya, inertia, no? So parang mass lang din naman. Okay, so ito yung kanyang table sa relationship between torque and angular velocity. Okay, omega yan, omega. Then, pag torque angular displacement naman, we have theta, no? Torque tapos theta. Okay, so synonymous lang sila. Ay, tama, analogous para ganun, ano? Dun sa nakaraan sa translational mechanical system. Okay, so ito we have K theta T para kay spring. Tapos kay viscous damper, D times first derivative ni theta T over dt. And kay inertia, we have J. Okay, so J times D squared, second derivative ng theta T with respect to T. Okay, so yung D natin na yan, viscous, coefficient of viscous damper yan, ano? Sabihin, coefficient of viscous friction. Okay, then yung K spring constant pa rin. Tapos yung J natin, yan ay moment of inertia. So yan yung mga constant, no? Okay, so para mas maintindihan to kung paano ginagamit, mag-solve tayo. Okay, meron tayong ngayong system as shown in the figure. Okay, the rod is supported by bearings at both ends, no? And is undergoing torsion. A torque is applied at the left. Dito in-apply yung torque. Okay, then i-measure daw yung displacement dito sa right side. Okay, so syempre ang paikutin mo yan yung mass. Yun ang paikutin mo eh. Yun na in-apply mo ng torque. So paano natin isosolve to? Syempre, gagawa ulit tayo ng diagram. Okay, free body diagram ulit. So, halimbawa, una, we have this J1. Okay. J1, kung papaikutin natin, based sa nakita natin, yung torque natin is ang direction ng ating torque is clockwise. Okay, si torque natin is clockwise. Theta T. Okay, since ang pagagalawin natin is si J1, okay, theta sub 1 tayo, no? Ang direction ng displacement mo, clockwise din. Okay, theta sub 1t. Then, kapag pinaikot natin si J1 o si mass 1, ano ang mga opposing force, no? Okay, so syempre lahat ng nakadikit sa kanya, opposite na yan, opposite ang reaction yan. Action and reaction lang naman. Okay, una si spring. Okay, so we have K. Okay, o ilagay na natin agad yung okay, ilagay na agad natin yung Laplace transform yan. So ano yung formula pagka K? O yung K theta T. So we have T. Okay, K theta T. So we have K theta sub 1 of S. So naka-Laplace transform ko na agad. Opposite. So ito in direction niya is counterclockwise. Okay, siyempre yung damper, ganun din ang magiging direction, opposite din dun sa direction ng ating torque, which is clockwise. Okay, direction ng ating displacement. Okay, so we have D sub 1. Okay, first derivative yan. So we have D sub 1 S theta sub 1 of S. Okay, remember, mahalaga dito yung mga subscript, no? Para matukoy mo kasi dalawa yung pagagalawin mo, anong displacement muna yon. So theta sub 1, sabihin, pagagalawin mo yung J sub 1.
Okay, then lastly is yung inertia. Okay, opposite din. So we have, so this one will be J sub 1. Okay, J sub 1. So second derivative yan, di ba? So this one is J sub 1 S squared. J sub 1 S squared. Then theta sub 1 of S. Okay, naka-ano na tayo, naka-transfer function na. Okay, ayusin ko lang to. Ita-transfer function ko lang din. So this one is T sub 1, T of S. Kasi lang namin apply ng torque. Para madali na lang mamaya, equate na lang natin. Okay na equation. Okay, ngayon, ang paggalawin naman natin is si J2. So pag pinagalaw natin si J2, okay, diagram ulit. So this is J2 pa rin, J1, sorry. Pag pinagalaw natin si J2, anong magiging reaction? Halimbawa, ang movement pa rin, ang rotation pa rin yan is clockwise. Okay, so theta sub 2 na to, Theta sub 2 of T. Okay, ang direction is clockwise. Okay, since wala naman tayong in-apply na torque kay J2, doon lang tayo kay J1 merong torque. So, ang direction siyempre ni spring, alin lang yung magkakaroon na reaction kay J1 pag pinagalaw natin tong J2. So, magiging reaction lang doon is yung spring na nasa gitna. Kaya lang, kanina, parang sa sa mass, halimbawa, merong mass na ganyan. Ang gusto mong malaman yung reaction dito. Ba, may spring na ganyan. Pag itong mass number 1, tas mass number 2, okay? Pag itong mass number 2, pinagalaw natin, yung mass number 1, pinagalaw natin ng pakanan, di ba? Ang opposite, ang force na mai-apply ni spring is opposite. Ngayon, kung gusto mong alamin ano yung magiging reaction ni spring kay mass 1 pag pinagalaw natin si mass 2, okay, syempre kung pakanan to, pakanan din yung magiging reaction ni spring kay mass 1. Okay, susunod lang din sa force na in-apply mo. Okay, so ito yung spring ngayon, pag pinaikot natin yung mass 2, okay, iikot din yung spring ng same direction, which is clockwise. Okay, so we have K. So first derivative to, theta sub 2 of S. Okay, so malinaw tayo dun, si K lang, yun lang yung merong sa kanilang dalawa common. So yun lang yung magkakaroon ng reaction kay mass 1. So ngayon, kung pagsasama-samahin natin yan, we have this free body diagram now. Okay, ano yung mga, so we have T of S, then we have K sub 1, J1 to, okay, K theta sub 1 of S, tapos ano pa, D sub 1 is theta sub 1 of S, then we have okay, J sub 1 S squared theta sub 1 of S. So lahat yan naka Laplace transform na. Ngayon dito meron tayong isang component, so ang direction niya is opposite, or clockwise, clockwise yung direction niya. Okay, so we have K theta sub 2 of S. Okay, so kung gagawin natin equation yan, siyempre ito mangyayari dyan. So ano yung lahat ng magkakasama sa left side, di ba? Sabihin natin lahat ng counterclockwise nasa left, lahat ng clockwise nasa right. So ang clockwise ang nasa left side ito. Tatandaan ko na, lahat ng counterclockwise nasa left side, tapos lahat ng clockwise nasa right side. Ito, tsaka ito. Okay, so sulat natin yung equation. We have, okay, lahat nung nasa left,
O, una, K theta sub 1 of S plus D sub 1 S theta sub 1 of S plus J sub 1 S squared theta sub 1 of S. Then, sa kanan, T of S. Then, plus K theta sub 2 of S. Okay? So, syempre, gusto natin nasa, yung input natin kasi dyan, torque, ang kukunin natin is this one. Since may measure siya sa right side, okay? So, displacement 2. Okay, theta sub 2 of S over T of S. So, dapat ito, ilagay na natin sa isang side. Then, ito, lilipat na natin to dito. So, para mangyari, ganito siya. So, we have K theta sub 1. Okay, mas mainam. Yan na natin. I-factor out na natin yung theta sub 1 of S. Okay, plus D sub 1 S plus J sub 1 S squared. Okay, then theta sub 1 of S minus K theta sub 2 of S equals T of S. Okay, ito ngayon yung ating first equation. Okay? Then, next thing to do, paggalawin naman natin yung J sub 2. Ito, so J sub 1 yan, J sub 1. Okay? Sorry, theta sub 1 pala. Okay? Displacement along, or displacement sa left side. Okay? Then, ano naman tayo ngayon sa theta sub 2 naman? Okay? So, pag pinagalaw natin yung J sub 2, alin yung mga kukontrang force dyan? Okay, yung spring tsaka yung damper. Tapos yung mass mismo, yung inertia. Okay? So, gawa tayo ulit ng free body diagram. J sub 2 naman ito, pag pinagalaw, ano yung mga sasabay? Clockwise pa rin ang direction natin para kay theta sub 2 of S. Okay, opposite lahat. Saan ba yung ayan. So, we have yung una, yung damper. Damper 2. So, this is D sub 2 S theta sub 2 of S. Okay? Kasi yan ay first derivative, di ba? Kaya may isang S. Then, ano yung isa pa? Spring. So, yung spring natin, nag-iisa lang naman. So, K lang yon. Then, K theta sub 2 of S. Okay? Tama ba yung spring ko dito? Tama naman. Then, we have J sub 1, J sub 2, sorry. So, second derivative yan, di ba? So, J sub 2. Okay, J sub 2 S squared theta sub 2 of S. Okay? So, same lang din ang gagawin natin. Kung pagagalawin ba natin yung J1, anong magiging reaction sa J2? Okay, so, syempre, theta sub 1 na yan. Theta sub 1 of S. Ang rotation pa rin niya, okay, ay J sub 2 mo. Okay, ang direction mo pa rin is clockwise. Ngayon, kung pagagalawin mo to, paikutin mo yung J1 ng clockwise. Siyempre, clockwise din yung magiging ikot nitong spring. Yun din yung magiging effect niya kay J sub 2. So, yung ating spring is clockwise din. So, K, but this is due to the movement of, okay, sa left side. So, kaya theta sub 1 of S. Ngayon, final, ito rin, kukunin din natin yung total na yan. Okay, so J sub 2 tayo. Ano yung mga forces? So, syempre, wala tayong torque na in-apply dito. Okay, so kaya, ang mangyayari dyan, una, D sub 2. Huwag kasama-samahin lang natin yung rotation na yan. D sub 2 of S, D sub 2S, then theta sub 2 of S. Then we have K theta sub 2 of S. Then we have J sub 2 S squared theta sub 2 of S. Then yung nag-iisang kumontra, ayan.
we have k theta sub 1 of s. Okay? So, ganun ulit. Sulat natin siya. Yung lahat ng positive nasa right. Lahat ng positive. Lahat ng counterclockwise nasa left side. Lahat ng clockwise nasa right side. So, we have d sub 2. Mas mainam. Unahin natin k. Let's go. K, d. Okay. Unahin natin k. So, k theta sub 2 of s. Okay, plus d sub 2s theta sub 2 of s plus j2 d sub 2s squared then theta sub 2 of s equals, okay, k theta sub 1 of s. Okay, ito para mas mainam, pagsamahin mo na sa isang side lahat, di ba? Ngayon, gusto natin positive yung una, mas mainam. So, k theta sub 1 of s. Lipat natin ito lahat sa isang side. So, magne-negative lahat siya. Tapos, i-factor out na natin agad. So, we have, itong lalabas dyan. So, we have k theta sub 1 of s. Then, minus, okay, factoring out yung mga constant, yung theta sub 2 of s. Okay, so, k plus d sub 2 of s, d sub 2s plus j sub 2s squared. Then, we have theta sub 2 of s equals 0. So, this one is equation number 2. Okay? So, ngayon, pangalanan natin. Alam nyo na siguro yung mangyayari. So, yung kinahanap natin is theta sub 2 of s. Theta sub 2 of s over t of s. Okay? So, Cramer's rule lang din to. Diba? Para hindi ka mahirapan sa buhay mo. So, paano ginagawa natin kapag ganun? Okay, diba? Pag Cramer's rule, gusto natin kunin tong theta sub 2. Okay. Theta sub 2 of s is equal to, okay, d theta sub 2 of s over delta or determinant. Okay, itong theta sub 2 matrix o determinant ng theta sub 2 matrix. Okay, paano natin kukunin yan? O di yung coefficient ni theta sub 2, lahat ng theta sub 2 ay papalitan natin ng constant matrix. Okay, magiging t of s yan tsaka 0. Okay, so pangalan natin halimbawa, so this is A, para hindi malito, this is A, this is B, this is C, and this is D. Okay. So, magiging ganito yan. So, we have A, B, tapos C, D. Okay. Kung gusto mong kunin yung, ito yung theta sub 1, theta sub 1, theta sub 2. Kung gusto mong makuha yung theta sub 2 matrix or determinant ng theta sub 2 matrix, papalitan natin tong column na to ng constant matrix, which is, ano yun? Ito, t of s tsaka 0. So, basically, this will become t of s, tapos, this is c and 0. Okay? So, if we get the determinant, syempre, alam mo naman na ito, kung determinant yan, a, b, c, d lang yan, di ba? A times d minus c times b. Di ba? So, ito ngayon, makakancel out yung a. Ang matitira is yung negative, okay, minus, okay, c times t of s. So, ito ngayon, yung determinant ng theta sub 2. Okay? So, yan yung determinant ng theta sub 2 matrix. Okay, well, what is c? So, that c is k theta sub 1 of s. So, we have basically k times theta sub 1 of s times t of s. So, that is the determinant of theta sub 2 matrix. Okay. So, para makuha yung theta sub 2, divide lang natin ang determinant. Okay. Kung gusto mong pa ano yun yung buhay mo, pahirapin, di kunin mo yung determinant. Okay lang din naman. Depende sa problem, no? Sabi sa problem, pwede na yung
triangle na ganyan, determinant. Understood na yun. Pero pagka kasi halimbawa, yung problem merong binigay na value ng mga constant. Halimbawa, yung S na yan, merong value. Yung K, theta sub 1, merong mga value. You need to get the determinant. No? So, ito, i-divide lang natin ito. Ipapasok natin dito. So, we have theta sub 2 of S. Okay, is equal now to negative K theta sub 1 of S times T of S over delta. Okay. So, ayan siya. Then, ito hinahanap natin. Basic lang yan. Idali mo lang to dito sa ilalim. Cross multiply lang. So, you have now theta sub 2 of S over T of S is equal now to negative K theta sub 1 of S over delta. Nga pala, minsan magkakaiba ng sign. Depende sa ginawa niyang sign convention dito. Kung paano niyang in-arrange. No? Kapag kasi ganito, magkakaroon talaga ng pagkakaiba-iba minsan ng sign. Lalo kapag delta lang na ganyan. Nagigets ba? Kapag kasi ito, nilagyan mo na ng value, o kinuha mo yung determinant talaga, makikita mo na yung pagbabago ng sign. Okay? Yun yung pinakatamang sagot kung ano yung magiging sign mo sa dulo. Pero kapag ganito naka-delta, since pwede tayo magkaiba-iba ng ginawa dito, pwede mo kasing gawin to. Halimbawa, itong nasa 0, pwede kong gawin dito negative tapos positive Hindi ba? Pwedeng ganun ang gawin ko. Makikita ko naman yun sa solution kung saan tayo nagkaiba doon. Okay? So, yun lang.